Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Kokobuhayan. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Isang mapagpala at maligayang araw kay ATI. Welcome po sa ating pangsyam na episode ng ating School on the Air for Coconut. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig at nakatutok sa ating programa at syempre, lalong-lalo na sa mahigit 500 farmer enrollees ng ating School on the Air for Coconut mula dyan sa unang distrito sa probinsya ng Cagayan. Kumusta po kayo, mga minamahal naming coconut farmer? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at puno ng inspirasyon sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating School on the Air for Coconut. Makakasama po ninyo muli, ako po si J.R. Soriano Batad at mamaya nga po ay makakasama din natin si Miss Jessa Alondra Gabriel, Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority. Ang School on the Air for Coconut na ito ay inihahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 kasama ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ang Philippine Coconut Authority. Kasama din po natin ang provincial at municipal local government units ng probinsya ng Cagayan. Welcome po sa pangsyam na episode ng ating School on the Air for Coconut. Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Sa Kokotanong noong nakaraang episode, bakit mahalaga ang pagtatala o pagre-record sa mga gastusin o kita sa pagnunog? Bakit mahalaga ang pagtatala o pagre-record sa mga gastusin sa pagninog? Ang mapalad na napunot sa mga texters ay mula dyan sa bayan ng Gataran, Cagayan. Congratulations po sa ating lucky winner na si Miss Carolina Santa Monica ng Gataran, Cagayan. Congratulations, Ma'am Carolina Santa Monica. Yeah. Samantala, para naman po sa ating kokotanong ngayong episode na ito, magbigay ng dalawang pamamaraan sa pagkontrol ng coconut rhinoceros beetle. Magbigay ng dalawang pamamaraan sa pagkontrol ng coconut rhinoceros beetle. Abangan ang sagot sa pagtalakay ng ating resource person ngayong araw na ito. Hinikayat din natin ang lahat na makilahok sa ating mga talakayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong komento, mensahe sa numerong 094988963315 para sa mga smart subscribers. Maaari din po kayong mag-chat sa ating Facebook Live, sa ating Messenger. Kung may mga karagdagan po kayong katanungan, gusto din po nating malaman kung sino po yung mga nanonood sa ating episode na ito. Maaari po kayong mag-chat sa ating messenger. Sabihin po ninyo kung sino po kayo at saang munisipalidad po kayo nanonood sa ating Facebook Live. Noong nakarang episode, natalakay ni Ms. Noemi O. Valdez, Training Specialist 2 at HBCDP Focal Person ng ATI Region 2, ang tungkol sa Waste Management Documentation and Records, kung saan ay kanyang natalakay kung paano ang tamang paraan ng pagtatapon ng mga ginamit na empty pesticides, fertilizers,
fertilizer containers at expired chemicals at kung paano ang tamang pagligpit sa mga makinarya na ginamit sa nyugan. At hindi nalaman ang tamang paraan ng pagre-record at dokumentasyon sa ating farm. Para naman po sa pang-siyam na episode ng ating School on the Air, pakinggan po natin ang pagtalakay ni Miss Jessa Alondra Gabriel, Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority, ang tungkol sa pest management, disease management, and weed control. Arito, si Ma'am Jessa Alondra Gabriel. Masaganang Kokobuhayan. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Jessa Alondra Gabriel ng Philippine Coconut Authority. Ngayon po ay episode 9 na ng School on the Air for Coconut, Masaganang Kukubuhayan, Radyoeskwela sa Pagninyugan. Ang niyog ay tinaguriang Tree of Life sa Pilipinas dahil sa napakaraming gamit nito mula sa pagkain, inumin, langis, hanggang sa mga materyales sa bahay. Ngunit sa kabilaan ng kahalagahan nito, patuloy itong nahaharap sa mga banta tulad ng mga peste at sakit na maaring magdulot ng malawakang pinsala sa ani at kabuhayan ng mga magsasaka. Sa panimulang ito, tatalakayin natin ang karaniwang peste at sakit na sumasalanta sa nyog, mga epekto nito sa industriya at mga hakbang na maaring gawin upang mapanatili ang kalusugan ng mga nyog. Ang una nating tatalakayin ay ang invertebrate at vertebrate pest ng coco. Una po, ang rhinoceros beetle. Isang pangkaraniwang peste na sumisira sa mga batang puno ng nyog. Gumagawa ito ng butas sa gitna ng puno upang makapasok at kainin ang malambot na bahagi ng puno. Ang pinsala ay nagdudulot ng pagkabali ng dahon at pagbagal ng paglaki ng puno. Bumabaon sa gitna ng mga dahon at sumisira sa mga bagong usbong. Nagiiwan ng hugis V o triangular na hiwa sa mga dahon. Ang rhinoceros beetle ay may 4 na yugto sa kanyang life cycle. Ito ang itlog, larva, pupa at adult. Ang buong siklo ay maaring tumagal ng 4 hanggang 9 na buwan depende sa kondisyon ng kapaligiran. Ang inang salagubang ay nangingitlog sa mga nabubulok na organikong materyales tulad ng bulok na kahoy, compost o pataba. Karaniwang 50 to 100 na itlog ang naipapanganak sa isang pagkakataon. Tumutubo ang itlog sa loob ng 8 hanggang 12 araw. Ito naman ang larva. Ito ay puti, malaki at may 3 yugto ng paglaki o ang tinatawag na instar. Sa first instar, about 19 days siya. Sa second instar, about 21 days. At sa third instar naman ay 21 days din. Ito ang pinakamatagal na yugto sa siklo. Umaabot ng 2 hanggang 5 buwan. O kaya 60 to 130 days. Kumakain ito ng nabubulok na materyales at tumutulong sa pag-recycle ng organikong bagay, pero kapag lumaki, maaari itong maging peste. Sunod naman ang pupa. Kapag handa na ang uod, pupunta ito sa isang ligtas na lugar at magpapabalot ng sarili sa isang kukon. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, unti-unting nagbabago at nagiging adult beetle. Ito naman ang adult o isang ganap na insect. Ang adult rhinoceros beetle ay kulay itim o kayumanggi. May matigas na katawan at may sungay sa ulo. Kaya tinatawag na rhinoceros. Nabubuhay ito ng 2 hanggang 3 buwan. Sa yugtong ito, sinisira nito ng mga punong nyog sa pamamagitan ng paghukay sa gitna ng puno upang kainin ang malambot na bahagi. Naririto naman po ang mga paraan ng pagkontrol. Utilization of coconut timber for lumber and decorative and utilitarian items. Ngunit, bago kayo magputol, magtungo lamang po kayo sa aming opisina at kayo may inquire kung ano ang mga dapat gawin pag magpuputol ng puno ng nyog. Ito naman po ang manual extraction of rhinoceros beetles from young palms, application of coal tar on wounds. Ito naman po ang fertilization of infested palms. Pag chemical control, application of insecticide, treated sawdust at the leaf axils to protect young palms from rhinoceros beetle attack.
Ito naman ang paggamit ng isang pheromone. Ito po ang green muscardine fungus. Ito naman po ang sample ng paggamit ng green muscardine fungus na tinatawag nating log traps. Okay po, ito po ang mga cultural methods sa rhinoceros beetle. Una, farm sanitation. Pangalawa, planting of cover crop. Pangatlo, intercropping. Pang-apat, manual collection. At panglima, fertilization. Pag-chemical methods naman, una, application of chemical granules on ground. Pangalawa, trunk injection. Pangatlo, soil drenching or root infusion. Pang-apat, use of pheromone. Next po, biological methods. Use of entomopathogens, green muscardine, fungus, Oryctes nodrivirus. Yan po, tayo naman pupunta sa coconut leaf beetle o kaya tinatawag nating Brontispa longissima. Ang Brontispa longissima ay isang mapaminsalang insekto na pangunahing umaatake sa mga murang dahon ng nyug. Isa ito sa mga pangunahing peste na nagdudulot ng pagbagal ng paglaki at pagbagsak ng ani ng mga punong nyug sa Pilipinas. Ito ay maliit na salagubang na may kulay kayumanggi o itim at may makintab na katawan. Ang mga uod o larva at adult beetle ay parehong naninirahan sa pagitan ng mga bagong usbong na dahon ng nyug. Kumakain sila ng malambot na bahagi ng dahon na nagdudulot ng pagkakulubot, paninilaw at pagkatuyo ng mga dahon. Ito mga sintomas ng infeksyon: kulubot at tuyong bagong dahon, paninilaw ng mga dahon na tila nasusunog, pagbagal ng paglaki ng puno, sa matinding kaso, maaring mamatay ang puno ng nyug. Ito ang itlog ng isang Brontispa. Ayan po, brown, 1.44 long and 0.5 mm wide, deposited longitudinally in groups of 4 in the leaf between or inside the tightly folded leaflets, hatched between 3 to 7 days. Yan naman po ang larva, 4 to 5 larval instars with a total larval period ranging from 23 to 33 days. Starts feeding between and inside the folded leaflets. Sedentary and avoid light. Ito naman po ang pupa, 9 to 10 mm long. Prepupal period of 3 days. Pupal period ranges from 4 to 6 days. Ito naman po ang adult. Ganito po ang itsura pag ganap na siyang insekto. Matures in 12 to 14 days after emergence from the pupa. Lives up to 2 to 3 months. Female lays up to 120 eggs within several weeks. Nocturnal and always live in still folded leaflets. Ayan po, ito naman po ang mga paraan ng pagkontrol. Pag-cultural management, ito po yung manual removal of infested leaves and proper disposal po. Yan po naman ang parasitized picture ng Brontispa. Ito naman po ang biological control, pag-spray ng coconut crown of young palms with the entomopathogen o yung tinatawag nating fungus. Ito naman po ang pag-spray sa mga seedlings. Next po, ito po ang white muscardine fungus or WMF na sprayan na po siya ng white muscardine fungus. Ito din po ang green muscardine fungus. Ayan po. Ito po ang paraan ng pag-control, pag-cultural, removal of infested leaves. Pangalawa, fertilization. Pangatlo, disinfest farm tools, trucks, plant parts that may carry the pest. Ito naman po ang biological. Use of entomopathogens, green muscardine fungus, white muscardine fungus, use of parasitoids, use of predators. Okay po, tayo naman po dumako sa mga disease ng isang nyug. Ito ang kadang-kadang disease. Ano po ang kadang-kadang disease? Isa itong sakit na dulot ng isang uri ng viroid o mas maliit pa sa virus. Nakaaapekto ito sa mga punong nyug at unti-unting pinapatay ang mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung paano ito eksaktong naililipat, pero pinaniniwala ang maaring sa pamamagitan ng polinasyon gamit ng kontaminadong kagamitan o mula sa binhi. Ito ang mga sintomas: paninilaw ng dahon simula sa pinakamatanda,
pagliit ng mga bagong dahon at pagnipis ng korona ng puno, pagkawala ng mga bunga at bulaklak, unti-unting pagkatuyo ng puno hanggang sa tuluyang mamatay. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas 2 hanggang 3 taon bago tuluyang mamatay ang puno. Ayan po. A palm infected with kadang-kadang shows a series of symptoms starting with the appearing of smaller, more spherical and scarified. May mga brown-brown na po yung mga bunga na. Early stage of infection. Palm symptomless. Newly developing nuts become rounded with equatorial scarification. Chlorotic leaf spots appear. Inflorescences is stunted with deep necrosis. Loss of some male flowers. New inflorescent sterile leaf spots enlarge. Ayan po. I-compare natin sa A and B. Sa A, ito ay healthy na bunga ng nyog. Pag infected na ng kadang-kadang, ayan po, maliliit po siya. Tapos may brown-brown. Yan po naman sa dahon. Pag healthy, super green po yan. Pag infected na, may mga leaf spots na siya. Yan po, punta naman tayo sa medium stage of infection. Inflorescence and nut production decline, then cease. Leaf spots become numerous. Yellowing becomes prominent. Ayan po. Yan po yung inflorescence niya. Yan. Yung healthy, tsaka yung infected. Yan na naman po yung healthy na nyog at tsaka yung infected. Yung infected po, unti-unti kasi siyang nakakalbo, nasisira yung mga dahon niya. Yan naman po yung late stage of infection. Fronds decline in size and number. Leaflets become brittle. Leaf spots coalesce, general chlorosis. Crown size reduce. Yan po. Ayan po ng sample ng late stage. Po, wala na unti-unti ang mga dahon. Yan, wala na talagang dahon. Sira na po talaga. Disease management. There is no direct control method to manage all known viroid diseases. Immediate reviewing or removal of infected palms and replanting are still the most practical management scheme. Chemical control is not practical because of the very toxic nature of synthetic chemicals. Advances in the different crop protection fields are enabling the exploration of other modes of viroid diseases management. Punta naman po tayo sa bad rat disease caused by Phytophthora palmivora. Yan po ang itsura ng bad rat. Yung naninilaw na may brown na. Symptoms of the disease: wilting of the spear leaf, yellowing and drying up of spear leaf, falling off of leaves and nuts, rotting of pith with foul odor, wilting of central crown. Ayan po, nagwi-wilt na siya. Yan naman po ang rotting nuts. Rotting pith or bud. Ito naman po yung ubod. The disease spreads through spores carried by, una, water droplets, pangalawa, soil, pangatlo, wind, insects, and contaminated tools or equipment. Yan po ang paraan ng pagkontrol. Cut and burn infected bud, pith, and leaves of all infected palms. Remove infected nuts, then burn or treat with fungicide. Ayan po, sunugin lamang natin para hindi na sila kumalat. Apply fungicide to remaining stands within the 20-meter radius of the infected palms. Spraying or trunk injection, including susceptible intercrops. Apply trichoderma or other non-biological control agents or antagonists. Ito po, avoid planting other susceptible alternate crops gaya ng kakao, papaya, black pepper, pineapple, at durian. Iwasan natin magtanim ng ganito sa mga tabi ng nyug para maiwasan ang bad rat po. Maaari nyo pong i-screenshot. Yan po, kakao, papaya. Okay po. Disease prevention. Plantation sanitation, follow appropriate planting distance to avoid humid environment with farms. Implement good agricultural practices. Punta naman tayo sa coconut stem bleeding. Ang coconut stem bleeding ay isang sakit ng nyug na nagdudulot ng paglabas ng madilim na likido mula sa katawan ng puno. Isa ito sa mga seryosong sakit na maaring humantong sa paghina at tuluyang pagkamatay ng puno kung hindi maagap. Mga sanhi ng sakit. Dulot ito ng fungus na tinatawag na Tilabiopsis paradoxa. Ang fungus ay pumapasok sa katawan ng puno sa pamamagitan ng sugat
o pinsala sa balat ng puno, lalo na sa bandang puno ng katawan o yung tinatawag natin mga sintomas, mga paglabas ng madilim na likido o kulay kalawang o itim mula sa katawan ng puno. Pagkabulok ng kahoy sa loob ng puno, nagiging malambot at mabaho. Paninilaw at pagkalanta ng mga dahon. Pagbabawas ng ani at paminsan-minsan ay pagbagsak ng mga bunga. Sa kalaunan, maaring mamatay ang puno kung malala ang infeksyon. Ito ng paraan ng pagkontrol, linisin ang sugat sa katawan ng puno gamit ang matalim na kutsilyo o itak. Lagyan ng fungicide ang sugat gaya ng copper-based fungicide upang mapigilan ang pagkalat. Sa matinding kaso, kailangan putulin at sirain ang apektadong puno upang hindi makahawa sa iba. Iwasan ang pagsugat sa puno at panatiling malinis ang paligid upang hindi pamuguran ng fungus. Ito naman po ang mga paraan ng pagkontrol, pag-biological control, paggamit ng mga natural na kaaway ng peste tulad ng parasitoid wasps. Pag-mechanical control naman, pagputol at pagsunog ng mga apektadong dahon o bahagi ng puno. Pag-chemical control, maingat na paggamit ng insecticide kung kinakailangan. Ayon sa payo ng eksperto, mahalaga ang mag-agang pagtuklas upang maagapan ang pagkalat ng peste. At yan po ang coconut pest and diseases na ating tinalakay ngayon. Ang mga peste at sakit ng nyug tulad ng rhinoceros beetle, brontis palangissima, at mga sakit gaya ng kadang-kadang ay patuloy na banta sa kabuhayan ng maraming magsasaka at sa industriya ng nyug sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagdudulot ng unti-unting paghina, pagbagsak ng ani at tuluyang pagkamatay ng mga puno ng nyug. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at tagapangalaga ng nyugan tungkol sa mga sintomas, sanhi at paraan ng pag-iwas at pagkontrol sa mga ito. Ang maagap na pagkilos, regular inspection, paggamit ng ligtas na teknolohiya at pakikipagtulungan sa mga eksperto ay susi upang mapanatiling malusog at produktibo ang ating mga punong nyug. Sa huli, ang pangangalaga sa nyugan ay hindi lamang usapin ng agrikultura, ito rin ay usapin ng seguridad sa pagkain, kabuhayan at kalikasan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po sa ating lahat. Masaganang Kokobuhayan. Maraming salamat Ma'am Jessa Alondra Gabriel. Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Ms. Jessa Alondra Gabriel, Agriculturist 1 ng Philippine Coconut Authority ang tungkol sa pest management, disease management, and weed control. Kung mayroon po kayong karagdagang katanungan o pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-chat or mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa mga susunod po na episode. At para sa ating Kokotanong ngayong episode, magbigay ng dalawang pamamaraan sa pagkontrol ng coconut rhinoceros beetle. Ipadala ang inyong sagot sa ating hotline 0949-889-6315. Kung kalimutang isama ang inyong pangalan at address. Pwede din po kayong sumagot sa ating Facebook Live, maging sa ating Messenger. Abangan ang mga susunod pang mga episodes ng ating School on the Air for Coconut, masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Muli, ako po si J.R. Soriano Batad, nagpapaalam hanggang sa muli ka ATI. Magandang araw at God bless! At yan ang masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. At yan ang masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.